Okay, pag-usapan natin ng isang bagay na baka magpabago ng tingin mo, hindi lang sa sahod mo, kundi sa mismong oras mo. Game? Alam mo, yung 8 hours a day, standard yan, di ba? 5 araw sa isang linggo. Parang yun na yun. Pero, teka lang, baka hindi pala ganun kasimple. Kasi dito na nagiging interesting eh. Naisip mo na ba yung oras na nauubos mo sa biyahe? Yung paghahanda mo sa umaga? O kahit yung pag-unwind mo pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa trabaho? Lahat yan, kasama ba sa bilang? Sige, silipin natin to ha. Ihanda mo yung sarili mo kasi baka magbago talaga ang perspective mo sa oras mo pagkatapos nito. Okay, para mas madali, gamit tayo ng example na alam nating lahat. Yung pag-iisip kung bibili ba ng bagong cellphone. O aminin, napagdaanan mo na yan, di ba? Usually, ganito yung computation sa isip natin eh. Okay, sahod ko $50 per hour. Yung phone, $1,000. So, divide mo lang yan. 20 hours of work. Mga 2.5 araw lang. Parang okay naman, kaya, no? Pero, yun na ba talaga yun? Baka naman may mga nakakalimutan tayong isama sa kwenta. Baka mas malalim pa dyan. At dito na nga papasok yung idea na pwedeng magpabago ng lahat. Kasi kailangan nating i-redefine ano ba talaga ang totoong halaga ng sahod natin per oras. Ito yung mind shift. Akala natin pera yung pinaka-resource natin. Pero ang totoo, yung oras at energy natin, yung life energy, yun ang tunay na yaman. Kasi yun, limitado. Ang pera, tulang yan para maggamit natin yung life energy na yan. So, ano ba itong tunay na oras ang sahod or true hourly rate? Simple lang yan. Ito yung totoong kinikita mo per hour pagkatapos mong ibawas lahat. Lahat ng gastos at oras na related sa trabaho mo. Mula sa pamasahe, pagkain sa labas, hanggang sa oras na na-stuck ka sa traffic. Oh, ready ka na bang alamin yung tunay mong numero? Huwag kang mag-alala, hindi to komplikado. Tara, silipin natin kung paano. 4 na steps lang to, madali lang. Step 1, kunin mo yung take-home pay mo, yung net Step 2, isama mo lahat ng oras na related sa trabaho, kahit yung hindi bayad na overtime. Step 3, ito yung crucial at madalas nating makalimutan, ibilang mo yung oras ng biyahe, pag-aayos mo sa umaga, at ayun, step 4, i-divide mo na. 'Di ba? Simple lang. Okay, para mas magets natin, gamit tayo ng example. Okay, balikan natin yung example kanina na $50 per hour. Ngayon, isama na natin yung mga tunay na gastos. Yung buwis, yung commute na sabihin nating 2 oras balikan, yung mga damit pang opisina, pagkain sa labas. Ano sa tingin nyo ang kalalabasan? At eto na, mula sa $50, ang tunay mong sahod per hour ay bumagsak sa $28. Grabe! Halos kalahati ang nawala. Yan yung totoong bayad para sa bawat oras ng buhay mo. Shocking, no? Pero yan ang reality para sa marami. So ngayong alam na natin yung tunay na numero, anong gagawin natin dyan? Paano to nag-a-apply sa mga desisyon natin sa araw-araw? Tara, tingnan natin. Isipin mo yung simpleng pagbili ng kape araw-araw. Sa $50 per hour, parang 6 minutes lang ng trabaho yan. Pero sa tunay mong sahod na 28, ayun, 11 minutes na pala. Halos doble. Sa isang linggo, that's almost an hour of your life para lang sa kape. At eto, yung mas malaki, yung $1,000 na phone. Yung akala nating 20 hours lang, gamit yung tunay nating sahod, lumalabas na 35.7 hours na pala. Grabe, that's almost 1 full work week of your life para sa isang gadget. Sulit ba? Kahit yung mga experience, 'di ba? Isang weekend getaway. Akala mo, 12 hours lang ng trabaho ang katumbas. Pero sa totoo lang, it's closer to 21 or 22 hours. So, yung lesson dito, yung tunay na halaga, palaging mas mataas kaysa sa price tag. Pero alam nyo, hindi lang to tungkol sa numbers. Ang ganda dito, binibigyan tayo nito ng parang bagong salamin para tingnan ang mga desisyon natin at ang buhay natin in general. At para malinaw hindi to tungkol sa pagiging kuripot. Hindi to para sabihin, huwag kang bumili niyan. Ang punto nito ay para maging intentional ka, para bigyan ka ng power na magdesisyon ng mas may kamalayan base sa ano ba talaga ang mahalaga para sa'yo. Kaya sa susunod na may balak kang bilhin, maliit man o malaki, huminto ka muna. Itanong mo sa sarili mo, okay, itong bagay na to, sulit ba sa sabihin nating
10, 20, 40 hours ng buhay ko? Baka yung sagot mo, ikagulat mo. Ang goal dito ay hindi para bumili ng mas kaunti. Ang goal ay para mabuhay ng mas totoo, ng mas makabuluhan. Kasi kapag naintindihan mo na yung tunay na halaga ng oras mo, binibigyan mo ang sarili mo ng kalayaan. Yung kalayaan na piliin kung saan mo talaga gustong ilaan ang pinakamahalaga mong yaman, ang buhay mo.